Ang Charmed Life, ikalawang bahagi. Nagmamadaling pumunta ang tagapaglingkod sa hari na napakasaya noong umagang yon. Kamahalan, may sasabihin po ako. May nagnakaw ba ng crown jewels? Hindi po. May paparating bang kalaban? Hindi po. Nawala ba ang aking prinsesa? Hindi po, pero... Kung gayon, mag-usap tayo pagkatapos ng almusal. Alam mo, nagutom ako pagkagising ko mula sa mahimbing na pagtulog. Gustong-gusto ko na talagang kumain. Kamahalan, tungkol po ito kay Prinsesa Candida. Ano? Nasaktan ba siya? Hindi po, ayos lang siya kaya lang... Umiyak ba siya? Nako, hindi po. Masaya nga po siya kaya lang... Aba, mabuti naman. Hindi, Kamahalan. Umiibig na ang prinsesa. Nagulat ang hari sa narinig niyang balita. Aba, nakakatuwa naman. Saan kaharian siya nanggaling? Hindi po siya isang prinsipe. Siya po ang ininyero na gumawa ng elevator dito sa palasyo. Nang marinig ito, nagalit ng husto si Haring Arnold. Ano ka mo? Ang aking prinsesa! Hindi maaari! Umiibig siya sa inhinyerong yon! Natakot ang tagapaglingkod nang makitang magalit ang hari, pero hindi niya maiwasang mapangiti sa nangyari. Pinaliwanag niya ang lahat ng nalalaman sa hari. Kabilang narito ang charmed life ni Florizel. Hindi mapapasa kanya ang anak ko! Mga kawal! Huliin at ikulong ang ininyerong yon! Mas maganda pa to sa inaasahan ko! Inaresto at ikinulong nga si Florizel at natakot siya ng husto. Samantalang si Prinsesa Candida, heto siya at labis na pinaghihigpitan ng kanyang ama. Ama, ano pong masama kung isa siyang inhinyero? Hindi niya kayang magpatakbo ng isang kaharian. Paano siya mananalo sa laban? Ano gagamitin niya? Mga tornilyo! Magkukumpuni lang siya ng mga bagay tapos ayos na. Pero ama, kaya niyang matuto. Napakabait niya. Matutuwa kayo sa kanya. Nakakatuwa! Umiibig ka sa isang inhinyero na isa ring payaso. Aba! Dapat isang prinsipe rin na mapangasawa mo! Nagmakaawa si Candida sa kanyang ama pero nanindigan ng hari sa kanyang desisyon. Parurusahan ko siya sa ginawa niya! Sabihin mo, nasaan siya? Nagtaka si Candida sa sinabi ng kanyang ama at bahagyang nag-alala. Ano pong ibig niyong sabihin? Nasaan po ang alin? Huwag kang magpanggap, Candida! Nasaan ang charm life ng payasong yun? Florizel po ang pangalan niya at wala po sa akin yun. Aba! Marunong ka nang magsinungaling sa iyong ama! Kung ganon, gusto niyong ipakulong ang isang inosenteng tao. Inosente? Kung gayon, sige, hanggat hindi mo binibigay sa akin ang charm life niya, mananatiling nakakulong ang mahal mong si Florizel at dito ka lang sa silid mo! Wag po! Ama! Pakiusap! Kinalampag ni Candida ang pinto. Pero wala ring nangyari. Bantayan mo siya at hanapin mo ang charm life. Wala kang pagsasabihan na hinahanap mo yun. Alamin mo kung saan nakatago yun at ihatid mo sa akin kaagad. Masusunod po, kamahalan. Hindi, tahan na, Candida. Kailangan mong mag-isip. Pumunta si Candida sa aparador niya at nilabas ang isang kahon. Naroon ang charmed life ni Florizel. Kailangang maitago ko to ng maayos. Itatago ko to sa baul ko. Inilagay ni Candida ang iniingatang kahon sa baul, pero hindi niya nakita ang maid na nagmamasid sa kanya. Nakita ko na. Buong araw na umaaligid ang matanda sa baul at sinubukan pang buksan nito, pero nahuli siya ni Candida. Siguradong sinusunod niya ang utos ni Ama. Alam ko na. Habang wala ang maid, pinalitan ni Candida ang charmed life ng isang pulang bato at isinara na ang baul. Kinagabihan habang mahimbing ang tulog ng prinsesa, binuksan ng maid ang baul at ninakaw nito ang kahon. Kinabukasan, isinakay si Florizel sa ibabaw ng bangka, nakatali siya at nanginginig. Tuwang-tuwa namang nakatayo ang hari, hawak niya ang pulang bato.
Ngayon natin masusubukan na ang tibay mo. Sandali! Hindi na pala! Wag! Nagsimulang pumiglas at sumipa si Florizel sa tubig. Gayunpaman sa isang iglap, ang mga lubid na nakagapos sa kanya ay biglang naging salbabida. Ayos! Ligtas na ako! Kamahalan! Lumulutang siya! Ano? Pero wala na ang charm light niya! Pagkatapos nito, tinago ni Candida ang isa pang bato sa kanyang florera. Alam niyang nakikita siya ng maid kaya nagsalita siya ng malakas. Dito ko ito itatago. Walang makakahanap nito. Nang gabing yon, kinuha ulit ng maid ang bato at ibinigay sa hari. Kinabukasan, naroon si Florizel na nakaupo sa yungib ng mga leon. Kamahalan, alam niyo po, hindi po ako magugustuhan ng mga leon kapag kinain po nila ako. Kalokohan yan! Siguradong magugustuhan ka nila! Sige! Pakawalan niyo ang mga leon! Binuksan na nga ang tarangkahan at ang mga gutom na leon ay agad na tumakbo papunta sa takot na si Florizel. Hindi, wag! Oh, nako! Pakiusap! Tulungan niyo po ako! Tulong! Tulong! Ha? Nagulat si Florizel sa nangyari. Hindi man lang siya nasaktan. Ang mga mababangis na leon ay biglang nawala at napalitan ng isang kumpol ng mga lumuluksong kuneho. Napanganga ang hari at ang mga kawal sa nakita. Hindi! Hindi ito maaari! Dahil tumanggi ang hari na makipag-usap kay Candida, naulit lang ang mga pangyayari. Nagpanggap lang ang prinsesa para itago ang charmed life at ang pagkapahirap ng hari kay Florizel ay naulit. Sandali, wag! Nang naulit. Pagulungin niyo na yan! Ha? Dahil sa mga kakaibang nangyayari, labis na nagtaka ang lahat ng tao sa palasyo. Tunay na pag-ibig ang pumoprotekta sa kanya. Pero nasaan na nga ba ang mga magulang ni Florizel? Hindi ba sila natatakot para sa anak nila? Ang totoo niyan, tulad ng nakikita mo, nagpapahinga muna sa trabaho sina Rex at Matilda at ine-enjoy ang kanilang bakasyon. Ay, ang araw, mga buhangin at mga alon. Talagang nakaka-relax dito. Pero mahal, bigla akong nakaramdam ng pag-aalala sa isang bagay. Yan mismo ang dahilan kung bakit sinabi kong huwag muna nating pansinin ang mga balita. Pero mahal ko, nagpasya ang mag-asawa na umiwas muna sa mga balita at magkaroon ng oras para makapag-relax. Wala silang kaalam-alam na mayroon na palang hindi magandang nangyayari sa anak nila. Mukhang tama ka nga. Oh, tingnan mo ang nasa dyaryo. Mahal, kasasabi ko lang, di ba? Nako, si Flori ito ah! Nandito si Florizel? Nako, hindi. Nasa balita ang anak natin. Bakit kaya? Ano nangyari sa kanya, Rex? Ano yun? Basahin mo nga. Binasa ng malakas ni Matilda kung paanong paulit-ulit na pinahihirapan si Florizel ni Haring Arnold. Kinilabutan sila habang binabasa ang artikulo. Hindi pa sila nagtatagumpay. Magmadali na tayo. Sana napanatili niyang ligtas ang charmed life niya. Nagmadaling bumiyahe ang mag-asawa pabalik sa kaharian. Nang marating nila ang palasyo, nakita nila ang mga taong nagmamadali patungo sa Royal Arenary, kung saan napakarami ang nagtitipon. Mausok, wala akong makita. Dumiretso lang tayo. Aba, tingnan mo! Nandun si Flori! Nandun naman si Arnie. Tumuwid tayo dun sa gilid. Halika na! Nakagapos si Florizel at napapalibutan siya ng mga kanyon, flower balls at mga paru-paro. Paulit-ulit siyang sinubukang paslangin ng hari pero lagi lang itong nabibigo. Inilabas na si Candida mula sa kwarto niya at ngayon matapang siyang tumayo roon. Sinubukan ko ng lahat. Mga kanyon, mga gagambang may lason. Ano ba bang kailangan kong gawin? Pwede niyo naman po siyang pakawalan. Candida! Inuubos mo talaga ang pasensya ko, anak! Inuutosan kitang ibigay mo sa akin ngayon ng charm life! Kung
Kung ipapangako niyo po na hindi niyo siya sasaktan, Hindi! o sige po, total nauubos na rin ang pasensya ko sa walang saysay na laro nito. Kaya sasabihin ko na sa inyo. Ang charmed life ni Florizel ay nasa akin. Matatagpuan ito sa puso ko mismo. Ano ka mo? Tama po. Lumapit siya at matapang na nagsalita sa lahat ng taong nandun. Kung hindi niyo rin lang bubuhayin si Florizel, unahin niyo muna ako. Hindi makapaniwala ang mga tao sa narinig nila at nagulat sila sa sinabi ng prinsesa. Nanginginig sa galit si Haring Arnold. Napakatigas ng ulo mo! Sa inyo ko lang naman po namana yon. Nang sandaling yon, nakalapit na rin sina Rex at Matilda sa hari. Haring Arnold, pakawalan niyo na si Florizel. Oo. Pakiusap. Ano? At sino naman kayo? Ang lakas ng loob niyo sabihan ako kung anong gagawin ko. Naku naman, Arnie. Makinig ka naman. Ako to. Sino? Naku. Hindi ito maaari. Reynold! At ikaw si Madeline! Oo, kami nga. Pero binago na namin ang pangalan namin. At hindi na namin ginagamit yun ngayon. Ipinaliwanag ni Rex at Matilda ang lahat sa mga taong naroon sa arena. Nakinig sina Haring Arnold at Candida at namangha sa kwento nila. Pero si Florizel ang pinakanamangha sa lahat. Akala ko'y matagal na kayong nawala. Hindi para sa akin ang buhay ng isang hari. Iba na ang buhay ko ngayon. Mas gusto ko ang pag-iimbento. Kaya isinuko ko ang pagiging hari. At gano'n na nga nangyari. Di alam ni Florizel ang tunay niyang pinagmulan. Haring Arnold, totoong dugong bughaw si Florizel. Kaya pwede bang pakawalan niyo na siya? Oo naman! Gagawin ko yan! Ayaw ko lang na isang ininiero lang ang pakakasalan ng pinakamamahal kong anak. Naiintindihan niyo naman ako, hindi ba? O alam mo na ngayon kung bakit ayoko makita tong taong to. Kinalagan at pinalaya ng mga kawal si Florizel. Mahigpit siyang niyakap ng mga magulang niya. Patawarin mo kami, anak. Dapat sinabi namin sa ito dati pa. Hindi na sana nangyari ang mga ito. Pasensya ka na talaga, anak. Arnie! Patawarin niyo ako. Nagkamali ako. Pasensya na. Ay. Talaga po bang isa akong tunay na maharlika? Kung gano'n, isa akong prinsipe. Oo, anak. Alam kong galit ka sa amin, pero... Naku, hindi po. Hindi po ako galit sa inyo, ama. Sadyang nabigla lang ako. Binigyan niyo po ako ng napakagandang buhay at minahal niyo ako na sobra. Prinsipe man o hindi, mahal ko po kayo. Flory, anak ko. Pero gusto ko lang linawin na isa kang tunay na prinsipe, tama ba? Oo nga, Arnie. Isa nga siyang prinsipe. Sinabi ko na. Oo, sige na. Naniniguro lang naman. Biglang napatingin ang mga mata ni Florizel kay Candida habang nahihiyang lumapit ito sa kanya. Ikaw ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Iningatan mo ako sa puso mo. Maraming salamat. Ano ka ba? Matagal mo nang nakuha ang puso ko. Kaya, sa pagkakataong ito, pareho na lang tayo. Pinayagan na si Florizel na ligawan ang prinsesa hanggang sa maging siguradong handa na silang magpakasal at nang dumating ang araw na yon, labis silang nagsaya. Sumayaw sa galak at nagdiwang ang lahat. Reyno! Rex pala! Magkwentuhan naman tayo paminsan-minsan. Oo siya. Sige. Pero, alam mo namang napaka-busy kong tao. Alam mo yan, hindi ba? Kalokohan! Dito natitira sa palasyo ang anak mo. Bakit hindi ka na rin dumina rito? Kasi Matilda, tulungan mo na nga ako. Alam mo, may isang patakaran tayong dapat baguhin. Alam ko kung ano. Sa tingin ko, dapat malaya ang isang taong mahalin at pakasalan ang sino mang mahal niya. Ang galing nabasa mo ang isip ko. Yan ang babaeng pakakasalan ko. Pinapakita lang nito na hindi dapat husgahan ng tao base sa kalagayan niya sa buhay. May masigit pa sa nakikita ng mga mata natin kung kikilalanin mo lang sila ng mas mabuti. Matutuklasan mo ang mga nakamamanghang bagay na taglay nila.